Habang busy kami ni Buboy sa Farmers Market sa Quezon City, ang food explorer at sparkle artist na si Cheska Fausto naman, may kakaibang food trip sa Cavite para alamin ang ilang mga kwento ng mga pagkain may kinalaman sa kasaysayan, sa sikreto, at ang mismong culinary general ng Cavite, si Chef Chris Caraingan pa mismo ang nagbahagi sa kanya ng mga kakaibang dishes na pwede nating matry dito. Food Explorers, I am so honored na makaka-food trip ko ngayon ang Culinary General, si Chef Chris! Hello, Chef! Ayan, ano nga ba yung Culinary General? And can you tell us more about it po? Yung Culinary General, nag-start siya noong 2015 sa loob ng Aguinaldo Shrine kasi may isang importanteng tao ang sinuggest niya. Ang laki ng organization mo, Chef. Ang problem namin, ang question ko, bakit hindi ka nag-focus sa pagkain Caviteño? At that time, kilala ako sa Mindanao kung saan-saan. Bigla ngayon nagkaroon ako ng burden na, oo nga no, dapat unahin ko yung sarili kong bayan. At that time, nasa Aguinaldo Shrine ako noon. Correct. Kausap ko rin yung apo ni Emilio Aguinaldo. Kaya kaming tatlo, sabi ko nga, itayo natin yung Culinary Generals na nako-focus mainly on Filipino culinary tradition, heritage, yun. Kaya that time, pinag-aralan na uli namin at nirecreate lahat ng mga pagkain Filipino na may kinalaman sa kasaysayan at may kinalaman sa tradisyon. Ito yung tinatawag natin na warik-warik na pinaniniwalaan na pinagmulan na dinakdakan at maaari na inspirasyon sa pagkaka-create ng sisig. Maaari yung gumawa nun, ang sarap na. Ang sarap, Chef! Sisig, pero mas creamy and mas malasa yung meat niya. Eto, at tawag dito is Pansit lang. Oo. At balita ko, paborito daw to ni ating hero, Dr. Dr. Jose Rizal. Oo. Ang sinabi kasi dun sa El Filibusterismo, eto ang pinakamabuting sopas. Kaya lang kung titignan natin, walang sabaw. Eto ngayon yung sabaw. Ah, separate. At traditionally, dapat ini-include. Kaya lang, pag in-include natin, masusok maigi yung noodles. Kaya, pinili namin i-separate and then, Wow! So it's also an experience, no? Habang kakainin mo siya, igaganon mo, pour mo yung soup. Wow! minention din kasi dun sa El Filibusterismo na meron siyang manok, meron siyang hipon, kabute, yan, kabuti siya. Tapos, may sinasabi doon na tiniping itlog, meaning scrambled egg. Kaya kung titigman natin, sobrang clean nung lasa niya. Walang mga food enhancer, walang mga extender. Yun. Sarap! Mas gusto namin na ipatikim sa modern Filipino, ano ba yung classical and traditional na pansit naman. Sobrang rich ng broth niya. Pero hindi siya fatty, yung ma-oil or something. Napakamalinis and lasang-lasa mo. Is this chicken broth ba? Yes, chicken and shrimp broth. Alam mo yung pag may lagdat, Yes, so yun. ito yung kakainin mo. Oo, kasi minention din ni Rizal na pinakamabuting sopas. Meaning, ano siya, maganda sa katawan natin siya. Yes. Yan, ito ano naman tawag yung dyan? tinatawag natin na 115. Meaning, 115. Actually, maraming version yan parang adobo. Kapag langka yung sinerve, ibig sabihin importanteng tao ka. Langka ba yung na-serve ko? Langka. Yes, lang ka. Importanteng tao ako. Oo. Pero pag kangkong, ibig sabihin ordinary tao ka lang. Ah. Pero yung storya nun, ayun yung nagpapatunay na noong unang panahon, ganun yung ibang kultura. Kumbaga, hindi sineserve yung best doon sa mga hindi importanteng tao. Pero right now, sa modern time, hindi pwedeng hindi natin matikman. Tama. I-serve natin kahit anong estado mo pa sa buhay, may karapatan ka na tikman yung mga pagkain Pilipino. Napaka-familiar ng ano niyo, chef, ng lasa niya to me. Kasi, no? oo, Tsaka parang, ano eh. yes, feel ko at one way or at some point, niluto na rin to ng mom ko for me sa amin. Comforting lang sa part ko kasi nandito sa Cavite but I can taste Zamboanga as well. Next natin, eto. Ano nga ba ito? Yeah, ito- Dilaw siya. Kaya yung tinatawag natin adobong dilaw. At hindi naman matatawag siyang adobo kung hindi mo malalasan yung garlic. Nag-travel yung recipe ng adobong dilaw na to from Batangas going to Cavite. Kasi nung napangasawa ni Presidente Emilio Aguinaldo, yung kanyang second wife na taga Taal, Batangas,
nadala ng mga taga-Taal yung recipe na yan sa kawit. Ah. Kaya originally, Batanggenyo dish siya na right now, sinaserve ngayon siya sa kawit. At sa buong Cavite, kawit lang yung nagsaserve ng ganito. Kaya yung ibang adobong dilaw sa buong Cavite, mostly ang ginagamit ay chwete. But this time, eto ang ginamit dito, turmeric. Ay, mukhang familiar na familiar to. Oo. Ito yung chicken barbecue, or yung Zapote chicken barbecue. Napakagandang story niyan. Pinapangarap ko siyang kainin nung bata pa ako. Zapote chicken. Zapote chicken barbecue. Okay. Isang lugar yon dito sa sa Bacoor, sa Las Piñas, na doon sa tapat ng sinihan, yung MBS Cinema, merong barbecuehan. Okay. And then lahat ng tinitinda nilang barbecue, similar yung taste because of the sauce. Anong Ito po yung ba? sauce niya. Ayan. Yan. Sweet. Tikman Sweet, nga natin. barbecue. Sweet barbecue sauce. Tapos meron tayo ditong Maharlika vinegar. Ito, savory vinegar siya na magko-complement din doon sa chicken. Harap. Thank you. Good. Parang bitin yung isang manok lang. Yes, Dapat bitin. tatlo, dalawa. Sana makapasyal kayo dito sa amin sa Sekreto sa 55 Evangelista Street, Maliksiwan, Bacoor, Cavite. Para matikman nyo yung mga makasaysayang pagkain namin dito at malaman natin yung mga storya ng bawat pagkain Pilipino. Pag mga pagkaing very Pinoy din naman ang usapan, siguradong pasok ang paksiw dyan. At yung di nyo na itatanong, napili rin natin gumawa ng paksiw dahil ito ang paboritong ulam ng tatay ni Buboy. Hindi ko lang sure kung sa bahay nila, lalagyan ng ampalaya gaya ng plano kong lutuin para kay Buboy. So habang ini-expect ng ating kaibigan na si Buboy na mga potsero, apritada yung iluluto natin sa kanya na manok, ang totoong ipe-prepare ko sa kanya, paksiw na bangus with his ever favorite na ampalaya. So, ito yung ating pan. Ilagay na natin to. For this recipe, we're using boneless na bangus. Siyempre, after natin lagyan yan ng luya, lagyan lang din natin ng sibuyas at saka yung ating bawang. Titimplahan lang natin to ng salt. Siyempre, pang kontra lang dun sa pait ng ating ampalaya, sugar. And isustew natin siya doon sa ating suka. So lulutuin lang natin to mga around 20 to 30 minutes sa mahinang apoy. Pagkatapos niyan, pwede na natin patikim kay Buboy.